Waglabis ang kabaitan, pagkat hindi lahat ng tao'y ating mapagkakatiwalaan. Ang iba'y mapagsamantala't gahaman. Hindi masamang magtira para sa ating sarili. Hindi rin masamang tumulong sa nakakarami. Kailangan lamang natin ng tamang balanse at maging mapanuri. Ang mangmang na reyna. Sa isang bayang tila kay sungit ng tadhana, kung saan ang buhay ay isang kahig, isang tuka, at puso ng taong bayan ay binabalot ng kagustuhang makaahon sa hirap ng buhay. Naroon ang isang reynang manglalakbay. Siya'y may angking kagandahan at siya'y nabubuhay sa kanangyaan. Subalit, ang reynang ito'y naiiba sa mga reynang nababasa sa mga aklat. Hindi siya gahaman at ang kanyang puso'y walang kasamaan. Lahat ng tao'y sa kanya'y lumalapit, nanlilimos ng tulong at sa kanya'y kumakapit. Sa bawat bayang kanyang napupuntahan, siya'y maraming nabibigyan at natutulungan. Ngunit, sinasamantala ito ng karamihan na hindi alintana ng magandang reyna dahil sa kagustuhan niyang makapagbigay at makatulong. Habang siya'y naglalakbay papunta sa kaharian ng kanyang amang hari, may babaeng nilahad ang palad sa kanyang harap at umagos ang mga butil ng luha sa mga mata niyang bakasang hirap at sinabing, "Mahal na reyna, kami po'y inyong kaawaan at tulungan pagkat wala na akong maipakain at perang pampaaral sa aking mga anak. Parang awa niyo na po, ilang araw na kaming walang kain." Nanlumo ang reyna at hinawakan ang palad ng babae. Umingos din ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Kay hirap ng inyong buhay, ang puso ko'y pinipiga kapag nakikita kong may naghihirap. Kinuha niya ang lahat ng kanyang mga alahas at kayamanan at binigay ito lahat sa babae. Natuwa ang babae at nagpasalamat. Nagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Inabutan na siya ng gabi nang may nakita siyang matandang pulubing nilalamig sa isang tabi. Maawa po kayo sa akin. Manghihingi lamang ako ng kahit anong taylang makatutulong sa iniinda akong damit. Kaagad naman hinubad ng reyna ang kanyang kasuotang may kakapalan at binigay sa matanda. Nagpasalamat ang matanda at nagpatuloy ang reyna sa kanyang paglalakbay hanggang wala nang natira sa kanyang sarili kundi ang kanyang katawan. Ngunit ayos lang sa kanya dahil labis ang kanyang tuwa kapag siya'y nakakatulong. Makalipas ang isang araw, nakarating siya sa isang malaking bayan. Doon nakita niya ang isang batang walang kamay na naghihingi ng kanyang tulong. Doon naisip ng reyna na ibigay ang kanyang dalawang kamay. Labis ang tuwa sa mukha ng batang babae at tumalon-talon pa ito. At pinagpatuloy ng reyna ang kanyang paglalakbay papunta sa kaharian ng kanyang ama. Kinabukasan, narating niya ang pangalawang bayan. Doon nakita naman niya ang isang dalagang pilay na naghihingi rin ng tulong sa kanya. Sa pagnanais na makapagbigay at makatulong ng reyna, kahit na siya'y walang-wala na, binigay niya ang kanyang mga paa at sinabing, Sana ikaw ay maging masaya. Nagpatuloy ang reyna sa kanyang paglalakbay at sa pagtulong sa mga nangangailangan. Hanggang wala nang natira sa kanya, kundi ang kanyang ulo. At habang siya ay nagmamadali sa paglalakbay, dahil sa kanyang kalagayan, may isang batang babaeng lumapit sa kanya at binigyan siya ng isang regalo. Binuksan ito ng reyna at nakita ang isang papel na may nakasulat na Mangmang. Sa halip na magalit at mamuhi, umiyak sa tuwa ang reyna at sinabing, Salamat! 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 Ngayon lamang ako nakatanggap ng regalo sa tanan ng aking buhay. Masayang masaya ako. Salamat!
Umiyak ito ng umiyak sa tuwa. Hanggang ang kanyang mga matay tuluyan ng bumigay at binawian na siya ng buhay. Sa tingin ng mga tao nalinlang nila ang reyna, ngunit hindi nila alam na ang reyna ay isang napakabuting tao na sa kabila ng kanilang ginawa, hindi niya kailanman naisip na bawian sila. Tulad ng binigay na regalo sa kanya, imbis na siya ay magalit o mamuhi, tinanggap niya ito ng buong puso at lubos-lubos ang pasasalamat. Dahil siya ay kontento at wala nang gusto pa, kung hindi ang may makaalala sa kanya bilang isang taong naghahangat din ng regalo. Ang mangmang na reyna.